Beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Sagittarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong September 21 to 27. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Sa baba ng video, pakicheck na lang. General reading tayo sa Sagittarius, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maring ito is vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa card, wala sa sinuman, kundi nasa inyo lang. Keep moving to reach your goal. Huwag ka masyadong emotional at mag-overthinking. Ang sinasabi dito is this a time na magkaroon ka ng decision making, or this a time to start a new beginning in life, no? Ang sinasabi dito, may mga sitwasyon na kailangan mong harapin. May mga sitwasyon na kailangan mo na magdesisyon. You need to use your mind and intellect. If you want to cross road, if you want to pursue something into your life, i-pursue mo yun, gawin mo yun, desisyonan mo yun. No? It's a time na parang is time to growth, or you need to learn din ang sinasabi dito. And then, dito kasi sa illusioning kayo, no? Sa nakikita ko dito. May pagkikita ng family, or there's a union with come to relationship and family. Ang nakikita ko dito. May blila ka na sa buhay mo, or hindi yun talagang situation na nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa'yo. Iba sa inyo is may problema kayo sa financial, no? O hindi ba sumasakit ang ulo mo, paa mo, or may taong may sakit pa. Medyo sabi dito is mag-save ka raw ng money. May mga sitwasyon na kailangan mong aksyonan. May mga sitwasyon na kailangan mong panindigan. No? Nagkakaroon ng challenge sa'yo ngayon kasi hindi mo alam kung anong liwanag ang naghihintay sa pupuntahan mo o sa didesyonan mo, no? Sa nakita ko dito. May mga problema rin sa trabaho or sa pera. Magkakaroon ng pagtatapos sa buhay mo, no? Maaaring just an end of situation o end of the cycle situation, magkakaroon ng pagbabago. May magbubukas sa bagong pintuan sa iyo, or may isasara ka na isang pintuan sa buhay mo. May paglipat ako nakikita sa iyo. May mga sitwasyon daw na kailangang ayusin, no? O may pagsasaayos na gagawin. May mga taong hindi ka gusto, or mga taong galit, or vice versa, baka ikaw sa kanila. No, nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo, pero ang sinasabi dito ay mag-trust ka daw sa intuition mo to make a decisions right, and be patient, no? Para hindi mag-mess, no? To make a choices, para hindi mag-mess yung mga decision making mo sa nakikita ko dito. May mga wishful thinking ako nakikita kasi sa iyo, no? May hinihintay ka, no? Parang, o maybe, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga pinaprogress ka, or need to progress, o may mga ina-analyze ka na situation. May paghihintay, o waiting for something result, maaaring ganon. Tandaan mo palagi na keep moving lang, and you need to follow your heart, no? May sinasabi si universe dito na kailangan mong gawin o kailangan mong isaayos na isang sitwasyon. Ang sinasabi kasi dito is wala siyang ang sinasabi, kung merong mga sitwasyon na na-stuck o may mga sitwasyon na hindi nagawa, siguro kailangan daw isaayos yun. Yun ang nakikita ko dito. Yun ang sabi. Ano ba naman itong mga anak ko? Yun. May paglipat ako nakikita. Maari nag-iisip ka about something, paglipat, bahay, trabaho, ay ano ba yan? Ano ba tong anak ko? Dito sa sitwasyon mo, you're feeling stuck, no? You're trapped, feeling stuck, ang daming questioning na tumatakbo sa isipan mo, nagkakaroon ka ng dissatisfaction in life. Ganyan. On and off yung action mo actually dito, no? May mga sitwasyon na gusto mong i-develop, may mga sitwasyon na gusto mong masterin. Ganyan. Pero, nagkakaroon ka ng frustration, hindi mo alam kung anong decision ang gagawin mo, nagkakaroon ka ng tupat, kumbaga nahandi yung decision making, and you don't know how to proceed. If you take it action or not, or deciding to stay or you want to go na, no?
Maari din, this is a personal power to para sa yung option. Nagkakaroon kasi kayo ng options, pero you need to plan something or you need to be very careful when it comes to a plan, ang sinasabi dito. Try mo daw balansehin yung sitwasyon at dapat mo daw pag-isipan. Tanungin mo din daw yung sarili mo kung ano talaga yung gusto mo sa buhay mo. Kung ano ikakasiya mo, ikaka-joy and fulfillment mo in life. And then, pag nangyari yun, and this is a time na you need to keep fight dun sa pangarap na yun o dun sa sitwasyon na yun. Alam ko na nagkakaroon ng mga deep wound o there's a battle ka na sinuon, nagkaroon ng mga disappointment, hindi ka masaya, hindi mo alam kung saan yung gusto mong gawin, ano ba yung hinahanap mo, mahal ka sa sitwasyon mo na may hinahanap ka na hindi mo alam actually, Pero ang sinasabi dito, may mga bagay na need to withdraw, or you need to let go, or you need to walk away. If you want to start a new path in your life, is you need to keep fighting dun sa bagay na yun. Mag-pursue ka doon. Kailangan sa'yo is confident. Keep fighting. Kasi iba sa inyo is nagkakaroon ka ng burnout. Nagkakaroon na exhausted. Mag-trust ka daw sa instinct mo dito. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Iba kasi you are focusing to a painful situation in life. Yan. Pero alam mo, sinasabi ni Universe, alam mo ba yung si Sagittarius, I always give an opportunity sa kanya. Palagi daw siya nag-offer sa'yo. Pero, kumbaga, siguro daw, hindi mo daw nare-recognize yung message niya sa'yo. Aling gano'n, or maybe you rejected it, or hindi nyo, maybe, bukas na lang, at saka na lang. Kumbaga, not willing to let go ka sa interest mo sa ngayon. Ganyan. Maaring gano'n. Nalalo-loss of thought din yung iba kasi, sa nakikita ko dito. Sinasabi dito na you need to give an effort and hard work. The choices is always available is in yours, This is a time to prepare to decide. Kumbaga, ang sinasabi dito. Yun. Kailangan mo daw intindihin yung mga bagay-bagay o sitwasyon mo in life. Hanapin mo yung ikasisiya mo, kumbaga. Kasi, di ba, sa atin kasi, di ba, kapag kung saan tayo masaya, nahandun yung confident natin, handun yung focusing natin, nagsasucess tayo dun sa bagay na yun. Then, hanapin mo kung ano yung kasisiya mo. And then, focus dun, and you will be success. Iba dito, maaaring nakakaramdam kayo na pagka-boring, maaaring naboboring na kayo sa buhay nyo, naboboring ka na sa trabaho mo, naboboring ka na sa love life mo, maaaring ganun sa iba. Ay, namatay yung iPad natin, mga anak ko talaga, puro kalokohan Tingnan natin, ano pang message mo. Ay, ano ba yun? Card mo na lumilipad yun. Okay. Meron daw may biglaang mangyayari, na maaring may marireceive ang communication, information with someone na ikakalungkot mo. O hindi ka man malungkot siguro ganun din. Hindi rin masaya. Dissatisfaction. Ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Actually, ang dami mo iniisip Dami ka iniisip. Pero, may tatapusin ka ata sa buhay mo? Or may uumpisahan kang muli? Sisimulang muli, umpisahan muli. Parang gano'n. Uy, ano ba yun? Universe, ano ba to? Anong mangyayari? Ay, ano ba yan? Okay, andito ka sa sitwasyon mo na you want to create something in your life, na andun yung situation na nagkakaroon ka ng, kumbaga nagja-jungling ka doon sa bagay na yun, kasi hindi mo alam kung ano yung
i-workout mo. Hindi mo alam kung ano yung plano mo sa buhay. Hindi mo alam kung anong strategy ang gagawin mo. Nandun ka. You want to create something, pero hindi ko na ikikita kasi na nag-a-action ka sa ngayon. No, ang nakikita ko dito. Pero, nandun lang yung pag-a-analyze mo dun sa bagay, sa sitwasyon. Yun na nakikita ko dito. Parang ano ka lang, sa ngayon, you are go to the flow. Yun na nakikita ko sa'yo dito. May hinihintay ka raw eh. Ganyan. Or maybe you're waiting for enlightenment. Yun na nakikita ko dito sa'yo. Also, makaka-receive ka daw ng text message or communication with someone. Maaaring kasamaan mo sa trabaho or pwede sa isang tao na mas bata sa'yo. Yun na nakikita ko dito. Or pwedeng ikaw yung magte-text. Mas bata man siya or same age. Ano man yan. Kasi hindi naman kayo pare-pareho. Iba sa inyo, may mga gagawin. Meron ka daw i-evaluate. Ganyan, magkakaroon ka na pag-i-evaluate sa isang sitwasyon o sa mga sitwasyon mo sa buhay mo. Iba may mga gagawing tasks, priorities. Medyo, ang gulo ng isip mo kasi, no? Okay. Sa nakikita ko sa'yo dito, may mga may mga hinihiling kayo na you want to achieve. You want to fulfill. Gusto mo na ang pagbabago in life. Pero, ang nakikita ko dito, ano siya, malungkot. Kumbaga, maaring meron kang binubuo o nire-rebuilding o ini-structure na isang sitwasyon in life, pero hindi siya nagkakaroon ng ganong katibay. No? Yun na nakikita ko. Hindi siya matibay. Medyo hope, no? Hindi mangyari yun. Kasi also there's a delay or there's a lack of success. Ako nakikita. May mga sitwasyon daw na hindi ka na masaya or may hindi masayang sitwasyon na nagaganap sa buhay mo dito. And also is lack of success no? Lack of success also. Tsaka merong sitwasyon to na hindi bumabagay o hindi nag-fit sa'yo. Halimbawa, yung relasyon mo hindi na nag-fit sa'yo, hindi ka na masaya, o kaya yung trabaho mo hindi nag-fit sa'yo, hindi ka na masaya, o kaya yung mga kaibigan mo, any situation na it's not fit in. O halimbawa, sa weather din, baka sa weather hindi ka nag-fit in doon kasi masyadong malamig. Kunyari lang yun Kunyari, example ko lang pala yun, hindi pala kunyari. Example ko lang yun. And then also dito sa situation, maaring na you feel unwelcome in a situation. Pwedeng sa isang pamilya, pwedeng sa biyanan, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa kaibigan. Yan. There's a person na you feel unwelcome ka doon sa sitwasyon na yun. O hindi ka nila welcome. Ganyan. O malabo naman ikaw to kasi hindi ko nakitang, pwedeng ikaw rin, di ba? Minsan may mabait ang Sagittarius pero minsan may pagka-maldita. Alam mo yun? May mga point na ganun. Pero mas more malambot kasi kayo. Yan ang nakikita ko sa iyo. Yan. May mga cancel, delay, unhappy, lack of achievement, and nagkakaroon na there's a division situation. Pwedeng magkakapatid na nagkakahiwalay o may ihiwalay sa iyo o may magse-separate, ganyan. Pwede rin na nagkakanya-kanya, pwedeng ganun. Yung mga unexpected. May taong may sakit may sakit pamilya, ikaw or someone into your family may taong may sakit. Ako nakikita ito. Kasi there's a low energy ako nakikita dito. Someone need to heal. Maybe you need to heal or someone into your family is need to heal or sa connected sa iyo. Yan. May mga unexpected situation happen into your life. Maaaring there's a pain, storm situation, mga disappointment, deep hurt, intense, iba is sorrow to, lungkot, iyak. Malaki man o maliit yung conflict na yun or you feeling nawawalan ka ng pag-asa, pwedeng ganoon.
Sa iba, talagang nalilito ka. Anong gagawin ko? Ganyan, ganyan. Paano ako mag-uumpisa? Ano ba dapat kong gawin? Ano bang, nahadus ka sa point na yun. Yun. Sana wala namang sana wala namang, ano ba to? Walang bahay na masira. Sana wala namang ganun, no? O pwede naman na yung bahay mo hindi siya, ano ba to? Halimbawa, binubuo mo yung bahay mo. Diba? Hindi pa siya tapos, pwedeng ganun. Sa iba sa inyo. O kaya gusto mo ipa-renovate pero wala ka namang pera. Pwedeng ganun. Bakit ganun? Parang may mga dreams na nagsha-shattered sa'yo. May mga sadness, dissatisfaction, unfulfillment situation. As in. Alam mo yung makimkimin ka. Alam mo, may mga kinikimkim ka na isang bagay, isang sitwasyon sa buhay mo. Sa nakikita ko dito. May mga nag-fail or may mga as in dissatisfaction, hindi kasiyahan. Sadness also, no? Nasa sad ka. May mga plano ka na hindi ko nakikita yung actions mo sa nakikita ko dito. And then also, may taong there's a union no? There's a union. Pwedeng itong tao na to is in a distance, pwedeng nasa probinsya, nasa ibang lugar, nasa ibang bansa. Yun na nakita ko. Sa iba naman sa inyo is may lalaki makipag-usap sa inyo. Or ikaw ay makipag-usap. Na ikakashock mo. Pwedeng information, makipag-usap. Pero ikakashock mo yung sitwasyon na yun. Or pwedeng mabigla ka. Ha? What? Ang arte ni ate, no? Asa na ba yung card mo? Ayan. Pwedeng ganun. Mga expect the unexpected. Sa iba dito may mga revelation ako nakikita. Ay, yung ganon. Okay. Dito sa sit may financial problem iba, no? Or meron kayong ano ba tawag dito? Problema sa trabaho. Meron daw kayo ma-achieve. Baka may magbabayad ng utang sa inyo. Yay! Sabi ka na din. Yeah, meron ka raw ma-achieve. Hindi siya malaki pero you will achieve something. Pwedeng may ma-receive kang gift or may mga magbabayad ng utang, pwedeng ganun. And then also, sa nakikita ko dito, may mga new exciting plan akong nakikita sa'yo. Meron. O kaya hindi yung outgoing, may mga exciting outgoing situation. Pwedeng gano'n. Maaring may pupuntahan ka na exciting ka, ganyan. Yan ang nakita ko dito. There's a playful situation happen in life. Ingatan mo yung pera mo kasi medyo parang nakikita ko sa pera mo, mas marami ang lumalabas than pumapasok. Pero kung nagpapautang ka, mas okay naman yun kasi may paparating naman siya sa nakikita ko dito. May mga celebration, happiness, parties, getting together, ganyan, enjoyment, ako nakikita dito. Pwede rin na punta ka sa isang party or kasal or may pag-uusapan related doon. Talaga yung iba sa inyo, no, you feeling trapped. Kumbaga, you feeling trapped, may mga hope,
Hindi ata ikaw ito. Sana hindi ikaw. Or sana hindi siya connected sa'yo. Okay, you feeling trapped, nakakain ka naman. Siyempre, kontento ka naman sa buhay. Kumbaga, nakakain ka naman ng 2 times to 3 times a day. Kumbaga, nabibili mo naman yung gusto mo kahit pa paano sa nakataw. Pero, ang nakita ko dito, you're trapped. No? May ikaw or someone, there's a bad decision ako nakikita dito. May maling desisyon na magaganap o mangyayari. Tingnan ko. Pwede rin na, kasi nakakita ko rin din tao dito, na overwhelm siya dun sa situation. Maaaring ikaw na-overwhelm ka in a situation or may tao na connected sa'yo na na-overwhelm siya in a situation. Pero mag-ingat siya kasi ang nakita ko medyo itong tao na to mali yung decision na magaganap sa kanya. Makakaramdam siya ng dissatisfaction. You need to be aware or siya, no, kung sino man tong tao na to. Maging aware siya kasi ang ending is dissatisfaction to. Magkakaroon ng mga rejection or hindi magiging magandang result. Kapag na-overwhelm ka kasi, hindi nagiging magandang result di ba? Kasi parang na-overwhelm ka, halimbawa, may nakapag-usap sa'yo, na-overwhelm ka na, alam mo, ganito kasi ganito yan Magiging maganda yung ganyan. Siyempre na-overwhelm ka, magpo-focus ka dun at gagawin mo yun, di ba? Magdidesisyon ka na, okay, mag-yes ka. Tapos at the end, di ba, nabigla ka. Hindi pala, totoo. Kaya sabi ito, you need to be aware. No? Sa isang tao or sa decision making mo or sa kung may mga offering ako nakikita, ikaw or someone, pwedeng ganun. No? Mag-ingat kayo palagi. Lagi nyong gagamitin yung intuition mo. May mga gaganap na may mga biglaang magaganap o mangyayari. Ay, ano ba yun? Sabay ka yun ano ba yan? Bakit ba ganyan? Aba, mukhang may pagbabalik sa dati. May babalikan ka ba? Or may taong babalik? Yun na nakita ko. Either may babalikan ka or may taong babalik. Vice versa tayo. Pwedeng babalikan mo yung karelasyon mo, pwedeng babalikan mo yung dati mong trabaho, or pwedeng naiisip mo yun, ganyan. Or you thinking about something na gusto mo mag-forward, pero gusto mo mag-move on, pero parang may pagbabalik sa nakita ko dito. Pero iba si inyo, may new opportunity ka dito. May mga sitwasyon daw na kailangan mo ng talikuran. May mga sitwasyon na kailangan ng tumahak ng bagong destinations in life. Kasi sa bagong pagtaka ng destination mo in life is there's a happiness na naghihintay para sa iyo. Pero palagi mo daw iisipin na you always take advantage. Halimbawa, may babalikan ka na isang situation, trabaho, relationship, or any situation in life, or deciding something into your life. Palagi kayo mag-a-advance thinking. Ano yung disadvantage, ano yung advantage, or ano yung layunin, di ba? Always focus and action to make it real, yung goal na yun, sa always think advantage. Gamitin mo yung common sense mo din sa nakikita ko dito, yun. Kailangan sa ni excellent prospect this time. May mga opportunity na darating sa iyo May opportunity naman na ikakagrowth mo. Pero ang sabi dito, alam mo ba, mag-explore ka lang daw na mag-explore. May makikipag-reconciliation sa iyo. O may makikipag-communicate sa iyo. May lungkot ako nakikita sa iyo or handin yung sitwasyon na dissatisfaction in ano ba tawag dito? Teka lang, tingnan ko. May offer sa'yo Mahilig ka magmuni-muni. Yun na nakikita ko sa iba.
Pag-uusapan ka, Sagittarius. Nagkakaroon ka ng anxiety. Na-focus sa anxiety. Tsaka ingat ka, huwag ka masyado ma-impatient. Huwag ka magmadali. Pag-isipan mo maigi. Ha? Iba dito nawawala kayo sa plano nyo. Nagkakaroon ng mga delay situation. Iba sa inyo nakakaramdam ng katamaran, tinatamad, you feel stagnant sa iba. Frustration ang iba dito. Parang iba rin is napanghihinaan kayo ng loob or ng energy sa nakita ko dito. Kasi may mga gusto kayong i-work out, i-develop isang sitwasyon pero napanghihinaan ka. Parang andun ka sa point na yun eh. Basta sabi dito yun, keep fighting lang. Focus and keep fighting, confidence, start to begin something. Put some effort. There's a new horizon coming sa'yo. May magtatapos talaga sa buhay mo or may aayusin ka. Yun ang nakita ko dito. Huwag biglaan ng desisyon pag-isipang maigi, no? Para hindi mag-mess, no? Ang kinakailangan. Huwag pa bigla-bigla. Arigato naman si Calvis.